Nagising ka na ba na may mabigat na puso, na para bang nagsimula ang araw, bago mo pa man imulat ang iyong mga mata? Minsan, ang isip ay nagigising na nakikipagkarera na may 1,000 pag-iisip, responsibilidad, takot at kawalan ng katiyakan. At sa tahimik na pagmamadali ng kaluluwang ito, maraming tao ang basta na lang bumangon sa higaan at ginagawa ang kanilang araw, nang hindi namamalayan na may isang bagay na napakahalagang naiiwan, ang pagkakataong ibigay ang araw sa Diyos. Nagbabago ang lahat kapag nagsimula ang iyong umaga sa isang panalangin. Hindi isang padalos-dalos na panalangin na ginawa dahil sa obligasyon, ngunit isang tunay, taos-puso, malalim na pagsuko. Kapag nananalangin ka sa unang bagay sa umaga, sinasabi mo, Panginoon, una sa lahat, kinikilala ko na kailangan kita. At ito ay hindi lamang isang magandang kilos, ito ay isang gawa ng pananampalataya, pagpapakumbaba at, higit sa lahat, pagtitiwala. Naisip mo na ba kung gaano kaiba ang buhay mo kung tuwing umaga ay ganito? Paano kung, bago harapin ang trapiko, ang mga panggigipit sa trabaho, ang mga hinihingi ng mundo, sinimulan mo ang iyong araw na pinupuno ng presensya ng Diyos ang iyong puso? Gaano karaming mga pagkakamali ang maaaring iwasan? Ilang mga padalos-dalos na salita ang may iwan? Ilang takot ang malulusaw ng may simpleng katiyakan? Kasama ko ang Diyos. May isang bagay na sagrado sa umaga. Habang ang marami ay natutulog pa, mayroong isang katahimikan na pumapabor sa kaugnayan sa lumikha. Sa sandaling ito na ang Espiritu ay nagsasalita ng mas mahina, mas malinaw. Si Jesus, ang mismong anak ng Diyos, ay alis sa madaling araw upang manalangin. Siya, na may lahat ng kapangyarihan, ay nagsimula sa araw na hinahanap ang Ama. Kung ginawa ito ng anak ng kataas-taasang Diyos, sino tayo para hindi gawin ito? Ang pagsuko ng araw sa Diyos ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay magiging perpekto, nang walang mga paghihira. Ngunit nangangahulugan ito na anuman ang dumating, hindi mo ito haharapin ng mag-isa. Dahil mauna ang Diyos sa iyo, magbubukas ng mga landas. Siya ay nasa tabi mo, susuportahan ka. Siya ang nasa likod mo, poprotektahan ka. At ang iyong puso ay magiging payapa. Marahil ay iniisip mo, ngunit hindi ako maunong magdasal na maayos. O, ang aking pananampalataya ay mahina. Huwag mag-alala, hindi naghihintay ang Diyos ng magagandang salita. Gusto niya ang puso mo. Ang isang taimtim na panalangin, kahit na may kaunting mga salita, ay umaantig sa langit sa paraang hindi mo maisip. Ang mahalaga ay ang katotohanan ng lumalabas sa iyong kaluluwa. At narito ang isang bagay na maaring hindi mo pa napagtanto. Kailan kapag nagdarasal ka sa umaga, hindi mo lang iniimbitahan ang Diyos sa iyong araw, inyayon mo ang iyong sarili sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Ang pagsisimula ng iyong araw sa panalangin ay tulad ng pagtuon ng iyong isip sa dalas ng langit. Ito ay tulad ng pagtuon ng iyong puso upang marinig ang tinig ng Diyos sa buong araw. Pag-isipan ito, gaano karaming mga espiritual na labanan ang maaari mong mapagtagumpayan kung sinimulan mo ang iyong araw sa isang salita ng pananampalataya. Gaano karaming mga desisyon ang gagayin mo ng mas matalino. At gaano karaming tao sa paligid mo ang maapektuhan ng kapayapaang dala mo dahil lang sa nagpasya kang unahin ang Diyos. Ngayon, huminga ng malalim. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata kung kaya mo. Isipin na ang Diyos ay tumitingin sa iyo ngayon, sa pinakasimula ng araw na ito. Alam niya ang iyong mga iniisip, ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga plano. Alam niya kung ano ang haharapin mo sa mga susunod na oras. At gayon pa man sinabi niya, Anak, huwag kang matakot. Ako ay sumasa iyo. Napakagandang pangako nito. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Hindi mo kailangang pasanin ang mundo sa iyong mga balika. Nais ng Diyos na sumama sa iyo. Gusto kanyang gabayan, palakasin, protektahan ka. Ngunit naghihintay siya na anyayahan mo siya. At ang paanyaya na ito ay nagsisimula sa panalangin. Bago gumawa ng anumang aksyon, bago harapin ang mundo sa labas, huminto sandali, makipag-usap sa Diyos. Ibigay sa Kanya ang bawat bahagi ng iyong araw. Sabihin, Panginoon, ako ay nagtitiwala sa iyo. Ituloy mo. Ituwid ang aking mga hakbang. Iligtas mo ako sa kasamaan. Bigyan mo ako ng kaunungan. Uruan mo akong mamuhay sa araw na ito nang may pananampalataya at pasasalamat. Hindi mo maiisip kung paano nito mababago ang iyong nakagawian. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso sa anumang paraan, kung gusto mong patuloy na lumago sa pananampalataya, mas kumonekta sa Diyos at tumanggap ng mga panalangin at mga salita na nagpapalakas sa iyong kaluluwa, pagkatapos ay samantalahin ang sandaling ito at mag-subscribe dito sa channel. Ito ay napakahalaga upang ang salita ng Diyos ay umabot sa mas maraming buhay. Tulad ng video na ito, mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin
kung paano mo karaniwang sinisimulan ang iyong araw, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salitang ito. Maaring ito ay isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, isang taong mahal mo at nais mong pagpalain. Naway sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa pamamagitan ng salita. Sa susunod na ilang minuto, sa pangalawang bloke ng video na ito, sama-sama tayong magdarasal ng panalangin sa umaga, na ginagabayan ng hakbang-hakbang. Isang panalangin ng pagsuko, kung saan mararamdaman mo ang presensya ng Diyos na kumikilos sa iyong puso, na nagdadala ng kapayapaan, lakas at direksyon. Kaya, manatili sa akin at maghanda upang mabuhay sa ibang umaga, na may katiyakan na ang Diyos ang bahala sa lahat. Ngayong naiintindihan mo na ang kahalagahan ng pagsisimula ng iyong araw kasama ang Diyos, oras na para isabuhay ito. Ito ang sandali na bubuksan mo ang iyong puso at ilalagay ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. Hindi kailangang magmadali o magkaroon ng perpektong mga salita. Ang gustong marinig ng Diyos ay ang iyong katotohanan, ang iyong pananampalataya, ang iyong taos-pusong pagsuko. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, idiskonekta, saglit, sa lahat ng bagay na pumipilit sa iyo. Ang araw ay maaaring puno ng mga pangako, ngunit ngayon ay isa na lamang ang pinagtutuunan ng pansin, ang iyong pakikipag-isa sa Diyos. Isipin na ang oras ay tumigil, na ang lahat sa paligid mo ay tumahimik, at ikaw ay, sa sandaling ito, sa harap ng lumikha. Nakikita ka niya, nakikinig siya sa iyo, mahal ka niya. Magdasal ng ganito, Panginoon kong Diyos at aking Ama, ngayong umaga ako ay lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba at bukas na puso. Kinikilala ko na kailangan kita higit sa anupaman. Bago harapin ang anumang hamon, nais kong pasalamatan ka sa kaloob ng buhay, sa hininga na pumupuno pa rin sa aking mga baga, para sa bagong araw na ito na iyong ipinagkaloob sa akin. Hayaan ang iyong sarili na maramdaman ang mga salitang ito. Habang nagdarasal ka, habang sumusuko ka, may nagsisimulang magbago sa loob mo. Ang pagkabalisa ay nagbibigay daan sa kapayapaan. Ang kawalan ng katiyakan ay nagsisimulang mapalitan ng pag-asa. At ang presensya ng Diyos ay nagsisimulang sakupin ang mga puwang sa iyong kaluluwa na walang laman. Ipagpatuloy ang panalangin. Ama, inilalaan ko ang araw na ito sa iyong mga kamay. Isinusuko ko ang bawat desisyon na kailangan kong gawin, bawat hakbang na gagawin ko, bawat taong makakasalubong ko. Hinihiling ko na ang Panginoon ay nasa harap ng lahat. Matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Mangibabaw nawa ang iyong mga plano, kahit na hindi ko agad naiintindihan. Ang pagsuko ng kontrol sa iyong buhay sa Diyos ay hindi madali. Isa ito sa pinakamalaking hamon ng pananampalataya. Kung tutuusin, tinuturuan tayong lutasin, maglano, hulaan, mangibabaw. Ngunit kapag sinabi natin, maganap ang iyong kalooban, binitawan natin ang mga yanda, at kinikilala ang isang bagay na malalim na espiritual, na hindi tayo ang nagtuturo ng landas, kundi ang Diyos. At iyon ay nangangailangan ng lakas ng loob, na nangangailangan ng pagtitiwala. Sa sandaling ito, hinuhubaran natin ang ating sarili ng pagmamataas, pagmamadali, at pagkabalisa sa pagnanais na kontrolin ang lahat. At inilalagay natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon ng may sumuko na puso. At ang pagsuko na ito, sa kabila ng pagiging mapaghamong, ay nagdudulot ng napakalaking ginhawa. Dahil kapag nagtiwala ka talaga, nagpapahinga ka. Kapag sumuko ka ng may pananampalataya, humihinga ka sa kapayapaan. Damhin ang kalayaang iyon ngayon, huminga ng malalim, at ipagpatuloy ang iyong panalangin. Iligtas mo ako, Panginoon, sa lahat ng kasamaan. Ilayo ang aking isip mula sa kalituhan, ang aking puso mula sa mga kalungkutan, at ang aking bibig mula sa hindi pinag-isipan na mga salita. Naway maging instrumento ako ng kapayapaan sa araw na ito. Naway magdala ako ng pag-ibig kung saan may kawalang interes, pasensya kung saan may tensyon, pag-asa kung saan may panghihina ng loob. Ang panalangin ito ay higit pa sa isang kahilingan para sa proteksyon. Ito ay isang tawag upang maging isang daluyan ng biyaya ng Diyos. Kapag nagdarasal ka ng ganito, sinasabi mo, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko ngayon. Gayin mo akong bahagi ng iyong gawain. Marahil ay ipinadala ka niya upang paginhawahin ang isang nababagabag na puso, magbigay ng matalinong payo, o ngumiti lamang kapag ang mundo ay mabigat para sa isang tao. Ang sensitivity para sa mga sandaling ito ay ipinanganak dito, sa umaga na ito na pakikipagtagpo sa Diyos. Ipagpatuloy ang iyong paghahatid. Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Kahit na nahaharap ako sa imposible, naway alalahanin ko na ang Panginoon ay mas dakila sa anumang kahirapan. Uruan mo akong magtiwala, maghintay at huwag sumuko kapag nahaharap sa mga paghihirap. Ilagay mo ang mga salita ng kaunungan sa aking mga labi,
at ang iyong patnubay sa aking puso. Habang nagdarasal ka, kumikilos na ang Diyos. Maaring hindi ka agad dumating ang mga sagot. Marahil ang na inaasahan mo ngayon ay isang paghihintay na bukas na lang magkakaroon ng kahulugan. At ayos lang, ang tunay na pananampalataya ay yaong nananatili kahit na walang agarang mga garantiya. Minsan isinasara ng Diyos ang pinto hindi para parusahan ka, kundi para protektahan ka. At kapag nagtiwala ka, natutunan mong makita ito sa iba't ibang mga mata. Ngayon, iharap mo ang iyong tahanan, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga relasyon sa harap ng Ama. Manalangin ng may pananampalataya. Per, protektahan mo rin ang pamilya ko. Pagpalain ang mga mahal ko, makasama ang mga nasa malayo, aliwin ang mga nagdurusa. Manahan nawa ang iyong kapayapaan sa aming tahanan. Ang pag-ibig mo ay maging pundasyon ng aming bahay. Itaboy ang lahat ng alitan, ang bawat diwa ng pagkakabahabahagi, at pag-isahin tayo ng higit pa sa pag-ibig, pagpapatawad at pananampalataya. Binabago ng panalangin sa umaga ang iyong araw, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa araw ng mga taong naglalakad sa tabi mo. At kapag ang presensya ng Diyos ay nagsimula sa iyo, ito ay kumakalat sa paligid. Naway manatiling buhay ang panalangin ito sa iyong puso sa buong araw. Sa oras na ito, alalahanin ang iyong mga mahal sa buhay. I-visualize ang kanilang mga mukha. Iharap ang bawat isa sa Diyos. Humingi ng karunungan upang harapin ang mga ito. Pasensya na tiisin ang mga pagkakaiba. Empatiya upang maunawaan. Ang panalangin sa umaga ay isa ring panalangin para sa kapayapaan sa mga relasyon. At dinidinig ng Diyos ang bawat pagsusumamo, bawat tahimik na luhang ibinubuhos mo sa ngalan ng mga mahal mo. At ngayon, magtapos ng ganito, salamat, Panginoon, sa pakikinig mo sa akin. Salamat sa pagsama sa akin sa bagong araw na ito. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa mga susunod na oras. Ngunit alam kong nandyan na ang Panginoon. Kaya naman nananatili akong tiwala, payapa at puno ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapag sinabi nating Amen, sinasabi natin, gayon na lang. Inatakan natin ang panalangin ito ng may pananampalataya, ng may pananalig. At ganito ka dapat bumangon ngayon, nang may katiyakan na narinig ng Diyos ang bawat salita, bawat iniisip, bawat intensyon ng iyong puso. Baka may problema ka pa rin ngayon. Marahil ang mga sitwasyon ay hindi nagbabago kaagad. Pero nagbago ka. Mas malakas ang iyong espiritu. Mas magaan ang iyong isip. Ang iyong puso ay higit na nakahanay sa langit. At iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon, handa ka nang mabuhay sa araw na ito, hindi nang may takot, kundi may pananampalataya. Hindi sa desperasyon, ngunit may layunin. Hindi sa pagmamadali, ngunit sa katahimikan ng isang taong nakakaalam na ang Diyos ang bahala sa lahat. Ipapakita sa iyo ng aming susunod na blok kung paano panatilihing aktibo ang presensya ng Diyos sa buong araw. Paano manatiling matatag kahit na ang gawain ay sumusubok na nakawin ang iyong kapayapaan. Paano gawing matatag na pundasyon ang panalangin iyon sa umaga para sa bawat hakbang na iyong gagawin. Ngayong taimtim kang nanalangin, binuksan ang iyong puso at ibinigay ang iyong araw sa Panginoon. Oras na para sumulong sa buhay na presensyang ito ng Diyos sa loob mo. Ngunit maaaring nagtataka ka, paano mo pinananatili ang kapayapaang ito sa buong araw? Paano mo pipigilan ang stress, pressure, masamang balita, o distractions na patayin ang ilaw na binuksan mo ngayong umaga? Ang sagot ay nasa pagpapatuloy. Ang panalangin sa umaga ay ang panimulang punto. Ngunit ang pananatiling konektado sa Diyos sa buong araw ang magbibigay sa iyo ng lakas, pag-unawa at determinasyon sa harap ng lahat ng bagay na darating sa iyo. Hindi tayo nagsasalita tungkol sa pauli-ulit na mga salita o mga ritual. Ngunit tungkol sa pamumuhay na bukas ang ating puso sa presensya ng Diyos sa bawat sandali, sa bawat detalye. Ang presensya ng Diyos ay hindi lamang sa iyong silid panalanginan. Sumama siya sa iyo sa kotse, sa trabaho, sa mga pag-uusap, sa tanghalian, sa paglalakad, sa katahimikan. Kailangan mo lang siyang alalahanin. Kapag may magandang nangyari, magpasalamat. Kapag may bumabagabag sa iyo, manalangin ng tahimik. Kapag hindi mo alam ang gagawin, humingi ng kaunungan. Ito ay ang pamumuhay kasama ng Diyos. Marahil, sa araw, nakakaramdam ka ng panghihina ng loob na kumakatok sa pinto. Natural lang yan. Ngunit mayroon kang pagpipilian na alalahanin ang panalangin sa umaga. Upang sabihin sa mahinang boses o sa pag-iisip lamang, Panginoon, na ito ako. Manatili sa akin. At magpapatuloy siya. Dahil hinding-hindi pinababayaan ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya ng may pananampalataya. At narito ang isang espiritual na sikreto na kaunti lamang ang nakakaunawa. Kapag mas sumusuko ka sa Diyos sa umaga, mas nagiging sensitibo ka sa Kanyang tinig sa buong araw.
Nagsisimula kang makapansin na maliliit na senyales, makadama ng kapayapaan sa mga sandali, kung saan makakaramdam ka ng pagkabalisa, at magkaroon ng kaunungan na tumugon ng mahinahon kapag ikaw ay sasabog. Ito ang gawain ng banal na espiritu, na hinuhubog ka mula sa loob palabas. Ang pag-alala sa mga talatang nagpapalakas sa iyo, ay isa ring magandang ugali. Magkaroon ng 1 o 2 talata sa Biblia, na maaari mong ulitin sa buong araw, bilang isang kalasag sa iyong puso. Halimbawa, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang, awit 23, o, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at gagawin niya ito, mga awit 37:5. Ang mga salitang ito ay may kapangyarihan. Binabago ka nila, inapakalma ka, pinoprotektahan ka. At kapag dumating ang katapusan ng araw, tumingin sa likod at mapagtanto, hindi ka nag-iisa. Lumakad ka kasama ng Diyos, nahiyapan ka, ngunit mayroon kang suporta. Ngumiti ka, at ngumiti siya sa iyo. Maaring nahulog ka, ngunit itinaas ka niya. At nagsimula ang lahat sa simpleng panalangin iyon sa umaga. Tingnan kung ano ang pagkakaiba nito. Ngayon, gusto kong manalangin kang muli kasama ko, na isara ang sandaling ito ng pagsuko, sa pamamagitan ng pangwakas na panalangin. Isang panalangin na tumatatak sa pangako ng iyong puso sa Diyos sa bagong araw na ito. Magdasal ng ganito: Panginoon, salamat sa pagsama mo sa akin ngayong umaga. Salamat sa pagdinig sa aking panalangin, sa pagpapatahimik ng aking puso, at pagpapanibago ng aking pag-asa. Ibinigay ko sa iyo ang aking araw, ang aking mga plano, ang aking mga hakbang, at ngayon ay ibinibigay ko rin sa iyo ang aking paglalakbay. Tulungan mo akong maalala na ikaw ay kasama ko sa bawat sandali. Tulungan mo akong panatilihing buhay ang iyong presensya sa loob ko. Na kahit sa mahirap na panahon, hindi ko nakakalimutan na mahal ako ng Panginoon at Siya ang may hawak ng lahat. Nagtitiwala ako sa iyo. Nagpapahinga ako sa iyo. Nabubuhay ako sa araw na ito kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Huminga ng malalim. Dama ang kapayapaang nagmumula sa itaas. Damhin ang pangangalaga ng Diyos na bumabalot sa iyo, tulad ng isang hindi nakikita ngunit malakas na yaka. Hindi ito ilusyon, hindi ito imahinasyon, ito ay totoo. Kasama mo ang Panginoon, at sapat na iyon. Maaari at dapat mong bigkasin ang panalangin ito sa tuwing kailangan mo. Hindi lang sa umaga, kundi sa anumang oras na ang iyong puso ay nabalisa o ang iyong isip ay nalilito. Ang panalangin ay ang tulay na nag-ugnay sa iyo sa langit. Gamitin ito, mabuhay ito, depende sa Kanya. At ngayon, kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso, kung ang salitang ito ay may katuturan sa iyo, gusto kitang gawing isang napaka-espesyal na imbitasyon. Mag-subscribe sa channel dito. Ang puwang na ito ay umiiral para dito, upang maging mapagkukunan ng kapayapaan, pananampalataya at espiritual na pagpapalakas para sa iyo araw-araw. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, tinutulungan mo kaming magpatuloy sa pagpapalaganap ng mga mensaheng tulad nito at maabot ang mas maraming buhay gamit ang salita ng Diyos. I-click ang like button kung mahalaga sa iyo ang panalangin ito. Isulat sa mga komento kung ano ang naramdaman mo noong nanalangin ka ngayon. Palaging isang pagpapala ang malaman kung paano nagsasalita ang Diyos sa bawat tao. At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa taong mahal mo. Ang isang simpleng panalangin ay maaaring magbago ng isang araw o kahit isang buong buhay. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Naway mapuno ang araw na ito ng presensya ng Panginoon. At naway huwag mong kalimutan, sinumang nagsimula ng araw kasama ang Diyos, ay nagtatapos sa araw sa kapayapaan. Amen.